Mga kapanayam naman natin ngayon si Secretary Sunny Coloma ng Presidential Communications Operations Office kaugnay sa talumpati ni Pangulong Aquino tungkol sa DAP. Magandang umaga po, Secretary Coloma. Magandang umaga, Howie. Yeah. Secretary, balak pala ni Pangulong Aquino ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa DAP, no? Disbursement Acceleration Program. Pero ang naging botohan nga rito ng mga maestrado ay 13-0. Umaasa ba talaga ang Pangulo na babalik rin nila ang kanilang ruling sa DAP? Realistic ba yun? Sumusunod lang tayo sa proseso, Howie. No? Dahil nirerespeto natin ang konstitusyon, sinasabi doon na maaari namang mag-apela sa mga desisyon ng Korte Suprema. At yun ang binabalak gawin ng ating pamahalaan sa loob ng linggong ito. Pero may option din naman ng Pangulo na tanggapin na lang yung desisyon ng Korte Suprema. Nais lang natin magkaroon ng pagkakataon na linawin yung mga issue na inilahad ng Pangulo sa kanyang talumpati kagabi dahil naniniwala ang ating pamahalaan na meron namang sapat na legal na batayan na baka hindi ganap na-appreciate ng Korte. Kaya hinihiling lang yung pagkakataon na naayon naman sa mga prosesong legal, Howie. Pero umaasa pa rin siya na makukumbinsi pa rin itong 13 na mahistrado na bumoto laban dito sa DAP. Mas importante kasi, Howie, yung igiit yung paggawa ng mga programa para sa kapakanan ng bayan. Saka huli-hulihan ito kung magpapasya pa rin sila na yung kanilang original decision ang dapat na masunod, handa naman sumunod ang pamahalaan, handa naman gawin yung nararapat para ipagpatuloy at tapusin ang mga proyektong may benepisyo sa mga mamamayan. Okay, iniisa-isa ni Pangulong Aquino ang mga proyektong isinagawa sa tulong ng DAP na tila nagpapatunay na nakinabang nga ang publiko rito pero hindi niya ipinaliwanag ang pagbibigay ng pondo mula sa DAP sa mga senador na sinasabing ang naging reward sa pagboto nila para sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. Anong bang paliwanag dito, sir? Hindi po yung reward, hindi rin po yung suhol sapagkat ang nangyari lang naman, sila ay tinanong kung ano mga proyekto ang may papanukala nila. Yung mga proyekto ay sinuri kung ito ay maayos, pinili yung mga ahensya na dapat pagdaluyan ng pondo. Lahat ng paggamit ng pondo ay subject to audit. Kaya yun lang po yung proseso, wala namang ibinigay sa kanilang reward o suhol. Well, kaya nga lumabas nga sa publiko itong DAP dahil nga dito sa pagbibigay ng extra funding dito sa mga senador. Pero hindi ito binanggit o hindi pinaliwanag ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati. Ano po ang dahilan kung bakit hindi niya tinalakay itong pagbibigay ng DAP o yung extra funding sa mga senador? 23 minuto lang ang kanyang ginamit, Howie. At paunang salita pa lang naman yan, marami pang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat ng mga issue na nais talakayin hinggil dyan. Kahit naman sabihin natin na napariwara yung sa ilang project na nilaan sa mga legislators, more than 90% pa rin doon ay hindi naman napunta sa kanila o sa kanilang mga proyekto, napunta yan sa mga proyektong may pakinabang ang ating mga mamamayan. So, in the very near future, ay tatalakayin din niya yung issue na Patuloy yung talakayan tungkol dyan, Howie, at handa kaming sagutin ang lahat ng katanungan. Okay, sir, sa talumpati rin ni Pangulong Aquino, sinabi niya nga ayaw niyang dumating sa punto na kakailanganin pa nga mamagitan ng legislative branch sa executive at judiciary. Ano pong ibig sabihin niya rito? Tinatalakay lang po niya yung separation of powers ng ating konstitusyon at yung pag-asa na pwede namang magtulungan ang tatlong sangay para magkaroon ng ginhawa at kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Nais po ng Pangulo na magkaroon ng pagkakaunawaan at kung hindi naman po ito mariresolba sa ganitong paraan, susunod pa rin naman po sa proseso ng batas ang ating Pangulo at ang ating pamahalaan. At nais naman po nating makumpleto ang mga programa sa reforma at kapakinabangan ng mga Pilipino. Okay, hindi naman yan nire-raise yung specter ng constitutional crisis dito. Wala po tayong hangaring ganyan. Ang nais po natin ay stabilidad at kaayusan sa ating lipunan na magpapalago ng ating ekonomiya at magpapabuti sa kabuhayan ni Juan de la Cruz. At sir, ayon sa ilang kritiko, ang pagbatikos daw ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema sa kanyang talumpati ay maituturing na paghahamon. Ano ho ba talaga ang mensahe na nais iparating ng Pangulo? Hindi po siya naghahamon, nagpapaliwanag lang po siya
at iginigiit niya yung mga prinsipyo at paniwalang ginamit sa pagpapatupad ng Disbursement Acceleration Program. Meron po tayong proseso sa batas at meron naman pong pagkakataon ang mga adversely affected ng desisyon na mag-apela. Lahat po ito ay naaayon sa batas, wala pong paghamon, walang arrogance o defiance, puro lang po pagsunod sa proseso ng batas ang ginagawa. So sir, binanggit din noon pa ni Pangulong Aquino na hindi niya tinanggap ang resignation ni Budget Secretary Butch Abad. Paano ba nagbitiw si Secretary Abad? Verbal lang po ba o written? Nalathala na sa ilang pahayagan ang kanyang sulat at paliwanag, Hawin. Okay. So dapat daw irrevocable resignation ang kanyang isinumite. Ang paniwala ng Pangulo ay hindi masama ang isinagawang programa na ang implementor ay si Secretary Abad para tanggapin yon na hindi pa ganap na nauunawaan ng mga issue ay parang sinabi na rin na mali yung kaganapan ng DAP at yon ay hindi tinatanggap ng ating Pangulo. Okay, maraming salamat po sa inyong paliwanag, Secretary Sonny Coloma ng Presidential Communications Office. Maraming sa Malacanang. salamat, Hawid. Magandang umaga.